Buksan po natin ito sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 7. So medyo mahaba po siya, kaya babasahin ko lang yung verse 21 hanggang 23. So sabi po dito, sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang kasasamang isipan na nag-uudyok sa kanya ng makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan. Tulad ng pandaraya, kahlayan, pagkainggit, paniniyang turi, kapalaluhan, at kahamalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siya nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Amen. Praise the Lord. Sa oras po ito mga kapatid, maaari na po tayo maupo. Let's all be seated mga kapatid. Praise God. So salamat sa Panginoon na muli ay na-assign po dito sa Scarborough. Amen. At ako rin ay nagpapasalamat kay Lord na sa paglilingkod po natin ay may mga dumarating sa atin na mga bagay na unexpected pero dumarating. Diba? Ganun po naman talaga sa buhay. Naglilingkod tayo sa Panginoon o sa hindi, may mga bagay na dumarating sa buhay natin na hindi natin inaasahan pero dumarating. Diba? Pero yung pagkaiba lang, dahil na kay Lord tayo, yung accept natin. Diba? Kasi sa atin ngayon, maganda man o hindi sa paningin natin, pero dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon, alam natin walang bagay na masama na pinahihintulot ang Diyos. Diba? Pero dati, nang wala tayo kay Lord, pag hindi magaganda yung nangyayari sa atin, pag tayo nagkakaroon ng problema, pag tayo ay nagdumaraan sa matitinding pagsubok, nang wala tayo kay Lord, palagi tayo nagsisisi sa Kanya. Sinisisi natin siya palagi, para sa iyo may kasalanan. Even though na tayo naman yung nagdesisyon, tayo naman yung gumawa, pero ending, ang sisi nasa Panginoon. Amen po. Pero dito mga kapatid, na kay Lord tayo, everything mga kapatid na nangyayari sa ating buhay, maganda man o hindi maganda sa paningin ng tao. Uulitin ko, sa paningin lang ng tao. Diba? Ito po ay sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Bakit? Kasi may mga bagay na kailangan mong pagdaanan kasi diyan ka matututo. Diba? Hindi mo malalaman na ikay nagkamali kung palagi ka na lang tama. No? Pero pag tinamahan ka na, doon makikita na mali ka pala. Diba? So, ibig sabihin maganda yun. Kasi bakit? May mga na-learn ka, may mga nakikita tayong pagkakamali na dapat nating ayusin. At yung mga pagkakamali yung mga kapatid, hindi dapat yun ang maging reason na tumigil ka sa paglilingkod. Na parang sasabihin mo, magiging perfectionist ka na hindi ka nagagawa, kailangan perfect ang lahat bago ko umaksyon, kailangan lahat 100% okay. Pag hinintay mo yun, tutumuan ka na lang ng ugat. O kaya ng mga mga talaba at mga mga talaba at mga kakanda na lang, baka wala ka pa rin na uumpisahan. Katulad niyan, kapag nagpaplano ang tao, hindi mo mape-perfect ang plan eh. No? Along the way, habang ginagawa mo yung plano, habang ina-actionan mo yung plano mo, along the way, may makikita kang mga loophole o kaya mga dapat ayusin. Diba? Pero kailangan ayusin yun para ano? Para dumating ka doon sa perfection. Diba? So hindi mo may maiwasan yun eh. May mga tao minsan gusto maging perfect lahat muna bago gumawa ng aksyon. Maliho. Walang mangyayari yung plano mo hanggang plano na lang yan. Kasi walang plano na perfecto. Kasi sino gumawa? Tao. Pag tao gumawa, hindi mo mape-perfect yan. Diba? Kahit nasa kantahan eh. Kahit isang buwan na kumakanta yung mga kwel. Diba? Meron pa rin medyo matatapilok ka eh. Diba? Kahit sa preparation sa mga handaan, sa mga party, diba? Sa mga kasal. Minsan ilang taon, ilang buwan na pinag-prepare ang
nakikita nyo ang logic. Diba? Eh kung maghihintay ka ng perfect, may mga tao kasi nga masyadong perfect sa buhay. Ay, hindi kong gagawin nga, kailangan perfect muna. Kung lahat tayo na naglilingkod sa Diyos, kung hihintayin muna ng Diyos maging perfect ikaw at maging perfect ako, siguro hanggang mamatay siguro tayo, hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos. Di ba? Kahit na maging 30 years, 40 years, 50 years ka na naglilingkod sa Diyos, hindi mo maano 100% na hindi tayo magkakamali. Eh pag gano'n yung basihan ng Diyos, ay walang makakapaglingkod sa Diyos. Di ba? So ganito ang nangyari mga kapatid. Yung binasa kasi natin sa Mark chapter 7 po ito, kung babasahin natin yung mula verse 1 kasi medyo mahaba po siya. May mga Pariseo at Eskreba na nakita nila yung mga, kasi sa tradisyon nila mga kapatid, kailangan naghuhugas ka muna ng kamay bago kumain. Diba? Kaya ang nangyayari ngayon mga kapatid, pag nakikita niya yung tao na hindi naghuhugas ng kamay, nandun agad yung condemnation, nandun agad yung judgment. Eh bakit yung mga agad hindi naghuhugas ng kamay? Eh wala, gutom na eh. Amen? Eh baka malayo ko yung umunan ng topic para maghugas ng kamay. Alam niyo may mga lugar sa Pilipinas kapag nag-mission kami lalo sa mga bundok o kaya nandun sa mga bukirin, yung pahirapan ng tubig, yung kahit yung isang patak ng tubig, napakahalaga sa kanila. So hindi ka makaka-expect sa mga tao yun na maghuhugas yung kamay. Kasi nga diba? Ang gagawin lang yan nila minsan, may kutsara naman, may tinidor. Diba? So minsan mga kapatid, napaka-importante dito sa binasa natin, nandun yung condemnation, nandun agad yung judgment ng tao. Kasi bakit? Kasi hindi naghuhugas ng kamay. Hindi naman masama yun. Hindi masama maghugas ng kamay. Hindi masama. Kasi nga, kailangan naman talaga natin maghugas ng kamay for health issue. Kasi hindi mo alam kung anong pinaghahawakan mo eh. Kung anong mga virus ang nasa kamay mo. Diba? Kaya kailangan natin maghugas para sa ikabubuti ng ating kalusugan. Pero hindi niya ibig sabihin na i-judge mo ang tao dahil hindi na naghugas ng kamay. Yes, naguhugas ka nga ng kamay bago kumain. Pero sama naman ang bibig mo. Diba? Amen. Naguhugas ka nga ng kamay, pero yung kamay mo, pinang-asampal mo. Amen? Pinakukuha mo naman sa gamit na hindi sa'yo. Ginagamit mo naman sa hindi maganda yung kamay mo. Diba? Kinukuha mo yung hindi naman sa'yo. Yun lang, nakugas ka nga ng kamay. Pero yung ginagawa ng kamay mo, hindi naman maganda, hindi naman malinis. Diba? So dito kasi minsan, ang tao, masyadong judgmental ang tao ngayon. Konting kembot mo lang, iba na ang sasabihin. Kung ano kasi parang nakikita natin, minsan, binibigyan agad natin ng color. Di ba? May mga tao kasi gano'n eh. Binibigyan agad natin ng kulay, isang bagay, na hindi naman talaga natin alam kung ano ang nangyari. Amen. So ganito ang nangyari, nakikita nila, yung mga alagad mo, hindi na bumukas ng kamay. Ba't hindi sila sumusunod sa tradisyon? Maganda ka, walang mali sa tradisyon na yun, yung paghuhugas ng kamay. Ang mali ng mga kapatid ay ginagamit yung tradisyon na yun para i-judge, i-condemn ang isang tao. Amen. Alam niyo mga kapatid, hindi mo pwede i-compare yung sarili mo sa iba. Alam mo kung bakit? Kunyari, sa tingin mo sa sarili mo, napakatalino mo. Saan yung napakatalino mo? Tapos yung taong sinasabihan mo na medyo mahina, kasi mas
matalino ka sa kanya eh. Parang nung nandun kami sa Pilipinas, may dalawang lalaki nag-aaway sa truck. Yung isa ayaw magpatali. Sa instant, sabi niya, ba't mo ko tinuturuan? Sabi niya, grade 4 ka lang. To grade 5. Grade 4 ka lang, tuturuan mo. Grade 5 to, grade 5. Isang ganun ang tao, di ba? Hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo. Bakit? Kung sa tingin mo matalino ka at sinasabihan mo isang taong mahina, sisiguraduhin ko sa iyo, may mas matalino sa iyo. Eh di ang ibig sabihin mo ka rin. Mahina ka rin para sa kanya. At yung tao mas magaling sa iyo, meron mas magaling pa sa kanya. Kaya kung magkukumpare tayo, i-judge natin yung tao, hindi mawawala ang pagiging judgmental ng tao. Kaya ang sabi ni Lord, malin mo kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ano ang basihan? Yung sarili po natin. Diba? Kaya kung makikita natin dito mga kapatid, yung maraming batas na ginawa ang tao. Alam niyo po yung Ten Commandment, okay na yun eh. Wala ka na sanang marami pang i-memorize na batas eh. Yung Ten Commandment, sapat na yun. Kaso ang tao minsan, mali-mali yung interpretation. Nagkakaroon kasi ng problema yung interpretation ng tao. Kunwari sabi ng Bible, huwag kang papatay. Huwag papatay. O hindi ako magbagsubatang. Kasi hindi ko naman pinatay eh. Sinuntok ko lang. Eh wala kang mababasa na pinatay. Wala kang sinabi ka, huwag kang manununtok. Huwag kang mananampal ng kapwa mo. Eh sabi ko, huwag kang papatay. Kasi ang tao minsan, masyadong pinusuko. Amen. Kaya ang ginawa ngayon, kaya sa batas, may kita mo, ini-specific na nila. No? Pag nanakit ka ng tao, hindi mo pinatay, hindi murder ang kaso mo, pero physical injury, pwede kang kasuhan ng physical injury. Kaya nga dumarami yung batas kasi gusto ng tao kasi ini-specific pa. Para lang maunawaan ng tao yung gusto ng Diyos. Diba? Pero kung titignan natin dito mga kapatid, sabi doon, nagkakaroon kasi ng mga iba-ibang interpretation ng tao doon sa utos ng Diyos. At minsan ang sabi doon, minsan yung utos ng tao, ginagawa nilang utos ng Diyos. Minsan pati yung salita ng Diyos, pinananakot ka. May mga tao kasi minsan, ginagamit yung salita ng Diyos para i-condemn ang kapwa niya tao. Diba? Yung namimili ka ng verse sa Bible. Diba? Minsan, parang ganito yan, kunyari sa mga kaso, diba? Pag ikaw yung nanalo, sasabihin mo ay bias yung judge. Pero pag ikaw naman yung nanalo, ay tama lang yung judgment. Tama lang yung judgment. May kita mo? Minsan tayo kasi mga tao, pag pabor sa atin ng isang bagay, okay tayo. Pero pag hindi na okay sa atin, ay hindi na applicable yan sa akin. So may kita niyo ugali ng tao? Parang dito sa brandin eh, habang nakikinig ka. Uy! Kung nandito lang si brother, nandito lang si sister, para sa kanya yung sa akin ni brother, ni Lord eh. Yung privilege ni brother, ay parang talaga sa kanya yun. Kaso wala siya dito. Kung nandito lang po, sapul na sapul si sister, sapul na sapul si brother. Hindi niya iniisip na bakit ikaw ang narito. Kasi yung mensahe yun para sa iyo, hindi sa kanya. Amen po ba? So may kita natin dito mga kapatid, sabi ko is, may mga utos ang tao na inaano nila is ito yung utos ng Diyos. Ang salita ng Diyos, nagpapayang ito ng pag-ibig. Hindi ito condemnation sa kapwa natin, hindi para i-judge natin ang kapwa natin. Amen po. So dito mga kapatid, hindi lamang yun. Kasi nakita nila yung physical cleansing, paano yung
Amen. Kaya nga tayo mga Pilipino, meron ano sabi, di ba? Mas mabuti pang tumira sa kubo na ang nakatira ay tao. Yan. Kaysa tumira ka sa isang sementong tahanan na ang nakatira naman ay kwago. Ano ba ang kwago? Malaking mata. Lahat na lang nakikita. Pero sarili niya, hindi niya nakikita. Amen? Bakit nagkakaroon ng pag-away-away? Nagkakaroon ng mga misunderstanding? Kasi yung nakikita mo lang yung mali niya, yung mali ko, hindi ko nakikita. Kaya nga kayo nag-aaway. Diba? Tapos pag nakabasa na ng salita ng Diyos, matagal na siyang naglilingkod sa Diyos, paningin niya doon sa mga taong hindi nagsisimba, paningin niya doon sa mga taong may mga vices, mga masasamang tao. Ganun, judgment talaga. Minsan ganun, di ba? Kaya ano nangyayari? Kahit anong akay mo, hindi umaatin. Kasi feeling nila, masyado kang banal. Masyado tayong banal. Amen? So dito makikita natin mga kapatid, hindi, ang ina-after ng Panginoon, hindi yung outside, kundi yung inside. Pero hindi ibig sabihin, hindi malaga yung panglabas. Hindi ibig sabihin na hindi malaga sa Diyos ang panglabas. Mahalaga rin yun sa Diyos. Kasi bakit? Kasi kung anong laman ng puso mo, nagre-reflect yan sa outside appearance ng tao. Diba? Tingnan mo ang tao pagdalit. Kahit anong ngiti yan eh. Ano mong galit eh. Bakit? Kasi yung ngiti niya, hindi ngiting tao. Yan, tama yun. Ngiting aso. Hindi mo alam kung natutuwa sa'yo, bagbaga kang nakakagatid. Yung outside appearance, hindi mo kasi pwedeng may tao yun eh. At darating ang tayo mga kapatid, may mga instances sa buhay natin, may mga sitwasyon sa buhay natin na kahit anong pigil natin, lalabas at lalabas yung tunay nating pagkatao. Yes. Kahit anong pigil mo, pero may mga time na darating sa buhay natin na ikaw mismo magugulat. Ay, akala ko nagbago na talaga ako. Akala ko nagbago na talaga ako. Akala ko mabait na ako. Akala ko mabuting tao na ako. Yun ang problema, akala mo na. Yan ang mahirap sa akala. Tingnan nyo, may mga pag-ibig na hindi nabuo dahil sa maling akala. Hindi sila nagkatuluyan. Kasi bakit? Hindi mali yung akala ng isa. Kasi akala niya, nagbibiro lang. Yung nanginiligaw sa kanya, ay totoo pala. Diba? Kaya nga sabi na isang kanta, sabi ng isang kanta, sabi niya, kaya ngayon, aaminin ko na. Yung sabi sa kanta. Ano sabi niya, yung aaminin niya? Na sana na ay tayong dalawa. Mga tanong mo ay iniwasan ko. Sa pagkakakala kung ang pag-ibig mo ay hindi totoo. Pero hindi ko alam kung ano nangyari. Damdamin mo sa iyo, hindi ko nasabi. Di ba? Kasi akala nila, joke lang eh. Kasi maraming prank ngayon, di ba? Maraming prank ngayon eh. Hindi mo alam kung totoo, hindi. Damdamin ko sa iyo, hindi ko nasabi. So dahil hindi niya nasabi yung kanyang damdamin, anong nangyari? Nasayang. Yung maganda yung pwede sanang maging sila. Bakit hindi sila nagkatulungan?
Pagkat ang puso mo'y biglang napagod. Sa kahihintay, kay tagal. At saka niya lang na-realize, at saka ko lang naisip, muntik na kita minahal. Amen? Yung kasi minsan mga maling akala minsan eh. Akala ko kasi. Hindi lahat yung nakikita kasi natin, yun na yun. Di ba? Kaya akala niya kasi nagjo-jokes lang. Wala na eh. Napagod na sa kahihintay kay tagal eh. Amen? Gustuhin mo man, kaso hindi mo na may babalik ang kahapon. So may kita natin dito mga kapatid. Ano ba yung gusto ng Diyos? Yung gusto ng Diyos hindi lang dapat sa physical, yung cleansing natin, kundi pati yung sa ating sa loob. Hindi lang puro lip service, kundi ang gusto ng Panginoon mga kapatid, ang gagawin natin, yung kanyang kalooban, hindi yung ating kalooban. Minsan kasi ang kasusunod sa atin, yung will natin, hindi yung will ng Diyos. Alam niyo ano kagandahan kapag ang pinagpipray mo palagi sa Diyos yung kanyang kalooban? Hindi sasama loob mo. Bakit minsan sumasama yung loob natin kapag tayo nananalangin? Kapag hindi dumarating yung mga hinihingi natin sa Diyos, bakit yung iba nagtatampo? Bakit yung iba hinihiwalay sa Diyos? Bakit yung iba mga kapatid ay galit sa Diyos? Bakit sumasama yung loob nila? Kapag yung pinag-pray nila, malayo sa hinihingi nila, bakit masama loob nila? Kasi yung hinihingi nila sa Diyos, yung gusto nila. At kapag hindi pinagkaloob ng Diyos, sasama ang loob nila. Sa prayer kasi, hindi natin bibigyan instruction ang Diyos. Pag ikaw po humingi sa tao, magde-demand ka. Gusto ko ganito. Bakit ikaw na lang humingi, magde-demand ka pa? Demanding? Di ba? Kaya tayo nananalangin sa Diyos, we always seek His will pa rin. Kung anong kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi ma-answer prayer ka man o hindi sa paningin mo, pasasalamatan mo siya. Kasi bakit? Hindi man yung dumating sa buhay natin, pero alam ng Diyos ito kasi makakabuti sa atin. Tingnan nyo, maraming tao na answer prayer. Sinagot ng Diyos yung kanilang hinihingi. Kung nasaan na ngayon. Diba? Gawin mo iba. Nandito pa lang sa Pilipinas, Lord! Dumating sana Lord yung ma-aprobahan na yung request ko na dumating yung mga family ko dito sa Canada, Lord. Para lang na kami, Lord, paglilingkod sa iyo, Lord. Anong nangyari? Wala na, hindi mo matin sa gawain. Marami din. Hindi mo matin sa gawain. Bakit? Kasi kailangan magtrabaho eh. Para sa family. Naset aside na si Lord. Marami na sa mga rason sa buhay. Sa tingin mo, sa susunod mananalangin ka, ay kailangan grabe yung convincing power mo na. Kung sa tao yan, sabihin din ng tao, tingnan natin kung makauulit ka pa. Dito po yan, di ba? Kahit nga sa mga patotoo niya ng ating servant leader, Brother Mike, di ba? Humihingi ng negosyo, na nagkaroon ng negosyo, hindi na nakakatin sa gawain. Kasi ang reason niya, walang magbabantay ng negosyo. Para ang dating pa, kasalanan pa ng Diyos. Minsan sisisihin pa ang Diyos. Lord, alam mo naman itong business na binigay mo sa akin eh. Diba? Kailangan mo niya, hanggang ko ito na mabuti. Parang kasalanan pa ng Diyos. Lord, hinigay ko itong trabaho sa iyo eh. Answer prayer mo ako eh. Siyempre Lord, dahil ito'y galing sa itong trabaho ko, kailangan pagbutihan
minsan sa atin, gusto natin intindihin lang tayo ng Diyos. Pero ayaw natin umintindi. Ang gusto lang natin, tayo ang intindihin. Wow, mga espesyal. No? Sa mundo ngayon, maraming ma-entitled ng mga tao eh. Di ba? Na parang si Lord ba may utang na loob? Ayun, naglilingkod ako sa iyo. Parang utang na loob pa natin na naglilingkod tayo sa Diyos. Hallelujah. No? Parang, ay sa lahat. Parang ano ba? Parang, pag naglilingkod ka sa Panginoon, parang ano ba yung sabi ko doon? Parang utang na loob ni Lord eh. Na Lord, pasalamat ka, naglilingkod ako sa iyo. Amen? So, instead mga kapatid, tayo naglilingkod sa Kanya kasi ito yung gratitude natin sa Diyos eh. Kasi wala naman tayong pwedeng i-offer sa Diyos eh. Ano ba pwedeng mo ibigay sa Diyos? Na hindi galing sa Kanya. Meron ba? Wala naman eh. Kahit umuhay natin eh, kahit i-offer mo yan sa Diyos eh, hindi rin naman sa iyo yan. Kasi kahit kanino galing ang umuhay natin sa Diyos. Ano yung pwedeng i-offer natin sa Diyos? Kung titignan natin, wala naman eh. Kasi lahat ng bagay, nasa Kanya. Amen. Okay pa ba kayo? Amen. Napakalaga po kasi kalooban ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kapag ang ginagawa natin kalooban ng Diyos, hindi masasayang yung paglilingkod. Alam mo na lahat ng ginagawa mo, tutumbasan niya ng Diyos. Katulad yung na-share ko na itong kwento ito sa inyo, di ba? Na may isang negosyante, bumili ng malapad na lupa. Bumili siya ng malapad na lupa at ang ginawa ng negosyante nito, sabi niya, ang lupang ito para maging magbigay sa akin ng magandang financial sa buhay ko, i-convert ito sa isang palayan sa rice field. Di ba? So gumastos siya ng napakalaki. Kinonvert ang lupa sa rice field, naghanap ng mga laborer, tapos pinakonvert yung mga mechanical, yung mga machinery na kailangan, abono, yung mga seed na ipangtatanim. So ang laki ng gastos. Nang tumubo na yung kanyang mga palay, hindi naman dumating ang ulan, dumating ang bagyo. Ang nangyayari, bumabaha, umaakyat yung tubig at umaapaw sa kanyang palayan. Ibig sabihin, nanunulog yung kanyang mga tanim. Ang ending, konti na ang kanyang na-harvest. Sabi niya, okay lang, marami pa naman akong pera. Ganun pa rin ginawa niya. Pinatamnan niya ulit. The same time, the same thing happened. Nagkaroon ng typhoon, umapaw na naman ang tubig sa palayan, konti na naman ang na-harvest. Nalugi ang negosyo. Hanggang sa the third time, the same things happened. At sa third time sa iyo mga kapatid, doon lang siya umupo at pinagnilayan ang nangyayari sa kanyang buhay. Sabi niya, Lord, parang hindi na yata ito aksidente, parang sinasadya. Pero kung inuupan niya lang sana at pinagnilay-nilayan kung ano ba yung kalooban ng Diyos bago siya nagdesisyon na ipa-convert ang kanyang lupa na nabiling lupa sa rice field, sana hindi siya nalugi. Kasi ang purpose ng Diyos, bakit pala pinapaapaw ng Diyos ang tubig sa kanyang palayan? Kasi ang gusto ng Diyos, hindi rice field, kundi ispan. Gusto niya palaisdaan. Kasi bakit? Kasi lahat ng neighbor mo, puro palay ang tinatanim. Puro kanin, walang ulam. Oh. Puro ka kompetensya. Ganyan kasi tayo minsan, gusto natin kompetensya. Masyado kong competitive ako eh. Competitive ako eh. Lang na kayo puro palay tinatanim ko. Walang man lang sa inyo nakaisip na magnegosyo ng ulam. Kaya nga hindi rice field, kaya nga pinapaapaw ng Diyos, kaya gusto ng Diyos, ispan. Ano ibig sabihin? Nagsasayang tayo ng oras, nagsasayang
sumaya ang buhay mo. Walang nasayang na oras, walang nasayang na lakas. Gets? Kaya minsan tayo masyadong nahihirapan kasi gusto natin ang kailangan masunod eh. Kailangan gusto ko yun ang masunod. No, hindi. Dapat masunod ko lang yung kalooban ng Diyos. Iba ang kalooban ng Diyos, iba sa kalooban ng tao. Kaya tayo nahihirapan sa buhay kasi gusto natin masunod. Kaya minsan, nagkakamali. Tandaan natin, iba yung disiplina at iba yung testing. Kasi minsan, pag dumating yung pagsubok sa atin, sasabihin natin, kaya may mga suliranin na dumating sa buhay natin, ay, sinusubok lang ako ng Diyos. Trials lang. Testing lang ako dito. Minsan hindi natin nakikita, dinidisiplina na pala tayo, hindi na pala yung testing. Dinidisiplina na tayo ng Diyos. Anong pinagkaiba ng testing sa disiplina? Anong pinagkaiba ng tinetest ka lang at yung dinidisiplina? Anong pinagkaiba? Pag dinidisiplina ka, medyo may palo. Pag dinidisiplina ka minsan, mabigat. Bakit? Kasi disiplina yun. May gustong ituro yung Diyos sa'yo. Bigyan ka ng leksyon. At minsan yung leksyon na yun, gusto mo pa, may lamat. Para lang tayo matauhan, ay Lord, patawad. Parang yung alimugang anak. Yung nangyari sa buhay niya, leksyon yun. Di ba? Kaya dapat tingnan natin. Baka medyo nananong tayo, nadidisip tayo. Akala natin magsubok lang to. Sinusubok lang to yun. Nakatesting lang to lang. Magkaiba yun. Pag tayo'y umalis sa kalooban ng Diyos, siguraduhin natin may consequence yun. Pag ang magulang ang anak mo, nagkasala, dinidisiplina mo. Yung tinetest mo, iba yun. Ang pag tinetest ka, yung isang tao, tinitignan yung capacity mo. Para makita mo sa sarili mo, dumarating yung pagsubok. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na makita mo sa sarili mo kung ano yung makakaya. Diba? Kasi minsan, ganito, pag walang presyon na dumarating sa buhay mo, hindi mo malalaman kung kaya mo o hindi. Yun ang testing, tinetest ka. Maraming klase ng testing. Pero dito mga kapatid, napakalaga yung kalooban ng Diyos. Yan, alas pa ito. So dito mga kapatid, kasi dinidisregards natin yung commandment ng Diyos eh. Kaysa yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga sabi, hindi yung pumapasok, kundi yung lumalabas sa atin, yun ang nagpaparumi sa atin. So hindi ibig sabihin, hindi sinasabi ng Diyos na masama yung outside. Kasi sa totoo lang, kung ano yung talagang nasa loob mo, nagre-reflect yan sa labas. Kaya sabi ko, sa buhay natin, bilang naglilingkod sa Diyos, darating at darating ang time, yung point sa buhay natin, na may sitwasyon na darating sa buhay natin, na lalabas yung totoong kulay natin. Na ikaw mismo magugulat, ay, bakit ko nagawa yun? Tagal-tagal ko na sa gawain na naglilingkod. Alam mo sa totoo lang, mas dapat nating nagiging aware tayo sa sarili natin, sa action natin. Kapag ang kasama natin, hindi prayer partner. Kasi pag prayer partner kasama mo, may magre-remind sa'yo.
Pero pag hindi na prayer partner ang kasama mo, minsan paglalabas ng mga restaurant, minsan magkikipag-away pa sa waiter. Minsan hindi lumalabas yung ugaling Kristiyano. Minsan nakakalimot, bubulyawan ang waiter. Tapos bigla naman sasabihin, pag yung lahat ng in-order niya, nandyan niya, bigla magsasabi na, oh, praise the Lord, hallelujah. Tapos narinig pa lang ng waiter. Sasabihin ng waiter, Mama, nangan pa na ito. Nag-serve pala kay Lord. Nakakaya, no? Parang ang layo yata. Amen. Kaya minsan mga kapatid, ayun kasi lumalabas yun eh. Hindi natin pwede kasi itago yun. Lalabas at lalabas yung tunay na ugali natin. Amen. Kaya masabi ko minsan ang tao ay umaayon siya sa isang bagay kapag ito'y pabor sa kanya. Kapag hindi na ito magbibigay sa favor niya, parang hindi na yan applicable sa akin. Diba? Hindi ganun mga kapatid. Kaya dito mga kapatid, sa hapon na ito, may-remind eh. Sabi dito sa English translation mga kapatid, sabi doon, hear me, all of you, and understand. Sabi niya, makinig kayo sa akin. Lahat kayo makinig sa akin at unawain ninyo. Alam niyo, napakahalaga ng pangunawa. Mas maganda yung ikaw yung umuunawa kaysa ikaw yung inuunawa. Kaya sabi ng Panginoon, hear me, makinig ka sa akin, lahat kayo makinig sa akin at unawain. Sa buhay, maraming mensahe na pinag-aabot ng Diyos. Sabi ko nga, minsan nagkakamali tayo ng interpretasyon sa gustong mensahe na ipaabot ng Diyos sa atin. Bakit hindi natin ito nauunawaan? Kasi ang problema, hindi tayo marunong makinig sa Diyos. Amen. Minsan mas pinakikinggan pa natin ang boses ng mundo kaysa sa boses ng Diyos. Sabi niya, napakasimple. Hear me, all of you, and understand. Unawain. Bakit maraming pumapalpak sa trabaho? Kasi nga, ginagawa niya isang bagay na hindi naman uunawaan ang ginagawa niya. Kaya nga sabi doon, if you don't know what you are doing, don't do anything. Kasi bakit? Hindi pwede yung ano lang, tsamba-tsamba lang. Sa paglilingkod, hindi pwede yung patsamos lang. Uy, nakatamba ka. Hindi ganun. Paglilingkod sa Diyos, walang patsamba-tsamba. Kailangan sigurado ka. Sigurado tayo. Di ba? Kaya nga sabi nga doon mga kapatid, understand. Napakahalaga po niyan mga kapatid. Marami tayong pwedeng matutunan sa buhay, sa paglilingkod. Mararanasan natin minsan mapahiya. Mararanasan natin minsan dumating tayo sa sitwasyon na parang wala kang kakampi, parang nag-iisa ka lang. Ha? Parang napakaganda mo, parang mabunaw na ang mundo at hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Parang gusto mo na maghanap ng pinakamataas na tulay at doon ka na lang tumalon at sumigaw ng Superman. Pero mga kapatid, pag naunawaan mo na itong buhay na ito, yung mga pinagdala natin ay parte ng buhay, dapat maging masaya tayo. Kasi alam niyo mga kapatid, meron kang matututunan ulit eh. Diba? Kasi nga, yung learning is a continuous process kasi yan eh. Hanggang nabubuhay tayo, meron tayong matututunan. At sa Diyos mga kapatid, alam mo pag ang Diyos nagturo, mag-iinom tayo. Tingnan niya si David. Na-pray ko kanta nyo yung create in me a clean heart
experience ni David. Sabi nga, siya ay isang lingkod na malapit sa puso ng Diyos. Amen. Pero sa kabila, mga kapatid, na dineclare ng Bible na si David ay malapit sa puso ng Diyos, nagkasala pa rin siya sa Diyos. Amen. Natuto siyang magsinungaling sa Diyos. Natuto siyang magsinungaling sa Diyos. Pero sabi ni Propeta ni Samuel sa kanya, ikaw ang tinutukoy noon. Kung na na-realize ang kanyang pagkakasala sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay nanatili sa katotohanan. Kasi meron akong meron akong pinakikinggan. More and more sa logic and philosophy. Sabi niya ganito, anong gagawin mo na rin may nakita kang tao hinahabol ng kriminal? Tapos nakita mo kung saan nagtago. Anong sasabihin mo pag tinanong ka? Sabi, nakita mo ba yung hinahabol namin? Ano ikaw yung tatanong yan? Anong sasagot mo? Wala ha? Ano sasabihin mo? Siyempre, gusto mo rin isave yung buhay niya, di ba? Boss yan, sasabihin mo, ay, hindi ko nakita. Hindi ko nakita. Pero alam mo kung saan nagtago. Di ba? Alam mo kung saan nagtago. Pero dahil gusto mo isave yung buhay niya, sabi mo, hindi ko nakita. Pero yung isa naman, sasabihin niya ito, pero ganito sasabihin niya. Tanong siya, nakita mo ba yung hinahabol namin? Sabi niya, oo, nakita ko. Pero hindi ko sasabihin sa iyo. Ano yung consequence yun? Sabi niya, anong consequence yun? Hindi ka naman nagsinungaling eh. Kasi baka sinabi mo, alam ko kung nasaan. Pero hindi ko sasabihin. Kasi ang tanong naman sa iyo eh, nakita mo, oo, nakita ko. Pero hindi ko sasabihin. Ano yung sabihin? Pag nag-stand ka sa truth, pag ayun ang sinabi mo, nakita ko pero hindi ko sasabihin, anong gagawin sa iyo ng mga tao? Ngayon, mabubugbog ka. Di ba? Mabubugbog ka. Doon ko naunawaan pala, pag tumayo ka sa katotohanan, mabubugbog ka talaga. Kasi ang tao, bakit nagsisinungaling ng tao? To protect yourself. Just to protect others and to protect yourself. Pero ang tanong ba, tama mo yun? Pero si Christ hindi. Tumayo siya sa katotohanan. At kapag tumayo ka sa katotohanan, masasaktan ka. Pero bakit tayo nagsisinungaling? Kasi nga, gusto natin protektahan yung sarili natin. Sabi ng Bible, walang naitatago sa Diyos. Napakaganda yung pag-ano niya. Yung ano siya, more siya sa logic, tsaka sa ano nga yun eh. So, nakita ko, yung tama naman, may point. Na kapag tumayo ka sa katotohanan, pag sinabi mo, oh, nakita ko, pero hindi ko sasabihin sa inyo, sasaktan ka, mabubugbog ka. Pero hindi lahat ng tao kaya tumayo sa katotohanan. Hindi lahat ng tao yung kaya niyan sundin yung kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Kasi maraming kukontra sa iyo. Pag tumayo ka sa kalooban ng Diyos, pati sarili natin, kakalimutan mo. Kaya sabi, yung pagtayo sa katotohanan, that is the most selflessness that you can do. Kasi bakit? Selflessness yun. Yun ang pinaka-the most yung tumayo ka sa katotohanan. Kasi bakit? Kahit ikaw mismo, ino-open mo yung sarili mo sa panatake. Bakit nagsisinungaling ang tao is to cover, to protect yourself. But if you speak the truth, and when you live in the truth, mga kapatid, ino-open mo yung sarili mo. Kaya ka nagiging selfless. Sabi ko, ganun pala yun. Kaya tingnan nyo ang Panginoon. Ang naging kabayaran ng pagtayo niya sa katotohanan, kamatayan. Kaya sa ating mga kapatid sa hapon na ito, bilang tayo naglilingkod sa Diyos, kung papansinin mo lang yung sasabihin ng tao, sabi nga, you cannot please everybody.
please everybody, you will end up pleasing no one. Ano ibig sabihin? Hindi lahat ng tao matutuwa sa iyo. Pero pag dumating ang time na gusto mo lahat ng tao matuwa sa iyo, darating ang time, isa man sa kanila, walang matutuwa sa iyo. Kasi bakit? Pagkaharap mo ito, okay. Pagtalikod, hindi. Pagkarap, okay. Pag ano sa lahat, hindi. Then the time will come. You will end up pleasing